Kasal. Iyon ang solusyon sa lahat ng problema mo, Arabella. Ang nga salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Hindi niya inaasahan. Hindi sa lugar na ito, isang maliit at masikip na coffee shop na amoy sunog na kape at murang tinapay. Sa harap niya ay isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mahaling suit na hindi bumagay sa paligid. Siya si Attorney Romero. Ang abogadong tumawak sa kanya kanina lang. Na mayroon daw alok na makapagbabago sa buhay niya. Hindi inakala ni Ara na ganito. Naramdaman niya ang panginginingang kanyang nga kamay sa ilalim ng mesa. Isang oras pa lang ang nakalipas mula nang kausapin niya ang doktor ni Leo. Ang masalita nga doktor ay umulit pa rin sa kanyang isipan, isang sirang plaka ngang pihati. We need to perform the surgery as soon as possible. Mrs. Reyes. His condition is deteriorating faster than we anticipated. The deposit for the procedure is substantial. Substantial. Iyon ang salitang ginamit ng doktor. Para kay Ara, ang salitang iyon ay nangangahulugang impossible. Napatingin siya sa labas ng bintana ng coffee shop. Ang masasakyan ay dumadaan. Ang matao ay naglalakad. Abala sa kani-kanilang buhay. Samantalang siya, narito, tila hihinto na ang paikot ng kanyang mundo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Alam ko ang iniisip mo, mahinahong sabi ng abogado, na tila nababasa ang bawat takot sa kanyang nga mata. Mukha itong kabaliwan. Pero totoo ang alok na ito. Ang kliyente ko, si Don Ricardo Valdemo, ay may taning na ang buhay. Valdemo. Kilala ni Ara ang pangalang iyon. Sino ba naman ang hindi? Ang pangalan ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. May sakit siya, papatuloy ni Atty. Romero. At ang huling kahilingan niya ay mamatay ng may asawa. Kapalit ng pagsang-ayon mong mapakasal sa kanya, sasagutin ng pamilya Valdemo ang lahat. Lahat ng gastusin sa ospital ng anak mo. Maging ang operasyon sa ibang bansa kung kakailanganin. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mamata. Pero, iyon lang naman ang kailangan niya. Isang milagro. At ngayon, heto na ang milagro. Nakabalot sa isang kakaibang kasunduan. Isang kasunduang parang pagbebenta ng kanyang sarili. Ng kanyang dignidad. Pero paano naman ang dignidad kung ang kapalit ay buhay ng anak mo? Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Maraming babae diyan. Bakit isang simpleng nurse na tulad ko? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Dahil iyon mismo ang gusto ni Don Ricardo. Isang simpleng babae. Isang mabuting tao. Matagal ka na niyang pinasubaybayan. Ara. Alam niya ang tungkol sa sitwasyon mo. Sa pagiging mabuti mong ina. Pakiramdam ni Ara ay nasusuka siya. Pinasubaybayan. Ang bawat araw niya ng paghihirap, ang bawat patak ng luha niya para kay Leo, ay naging materyales pala para sa isang panukala. Tila isang panaginip, o mas tamang sabihing bangungot, ang magkasumunod na pangyayari. Dinala siya nga sasakyan ng abogado sa isang pribado at mamahaling ospital. Ang Fifth Wing. Bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan at karangyaan, isang mundong kabaliktaran ng pampublikong ospital kung saan naroon si Leo. Uminto sila sa harapin ng isang pinto. Nandito na tayo. Ang gasilid ni Don Ricardo. Huminga ngang malalim si Ara. Hinawakan niya ang malamig na door handle. Ito na. Para kay Leo. Para sa anak ko. Ngunit bago pa man niya may pihit iyon, isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. At saan ka pupunta? Isang boses na malamig. Mas malamig pa sa aircong gram ospital. Napalingon si Ara at napatinggala. Isang matangkat na lalaki ang nakatayo sa harap niya. Ang mukha nito ay parang inukit ng isang henyong iskulto, perpekto at matikas, ngunit ang nga mata nito. Ang mga mata nito ay punong yelo at pagkasuklam. Nakasuot ito nga itim na business suit na lalong nakpatingkat sa kapangyarihan nito. Naramdaman ni Ara ang paurong nganyang dila. Sino ka? Tanong ng lalaki. Ang bawat salita ay may diin. Siya si Miss Arabella Reyes. Mabilis na sagot niya Atty. Romero. Pero hindi pinansin ng lalaki ang abogado. Ang nga mata nito ay nakatutok lamang kay Ara, sinusuri siya mula ulo hanggang paa, na parabang isa siyang maruming basahan na naligaw sa palasyo. Reyes, ulit ng lalaki. May kasamang pang-uyam. At sa isang iglap, tila may naintindihan ito. Isang masamang biro. Ah! Ikaw pala. Lumapit ito, isang hakbang lang pero sapat na para maramdaman ni Ara ang panganib.
Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na sumisigaw ngang kayamanan at arogansa. Makano? Tanong nito, halos pabulong ngunit matalas. Makano ang bayad sa iyo ang tatay ko para gawin ang palabas na to? Parang sinaksak si Ara sa dibdib. Ang kahihiyan ay gumapang sa buong katawhan niya, mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sampal. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipatanggol ang sarili, pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Mateo, tama na yan. Sawi ang abogado. Mateo, ang nag-isang anak at tagapagmana. Mateo Valdemor. Ngumisi si Mateo, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang nga mata. Huwag kang maalala. Attorney, gusto ko lang malaman ang presyo ang babaeng ito, para malaman ko kung gaano na baka desperado ang ama ko. Isang nurse ang nagbukas ng pinto mula sa loob, tila hindi alintana ang tensyon sa labas. Sir Mateo, attorney. Hinihintay na po kayo ni Don Ricardo. Itinula ni Mateo si Ara sa gilid ng walang anumang pag-ingat at pumasok sa silid. Naiwan si Ara sa labas, nangingini, pakiramdam niya ay hinubaran siya sa gitna ng maraming tao. Pakalipas ng ilang sandali, lumabas si Mateo, mas madilim pa ang anyo kaysa kanina. Natama ang kanilang mata. Pumasok ka, utos nito. Gusto kaniyang makita. Pumasok si Ara sa silid na parang isang bilanggo na haharap sa kanyang sentensya. Nakita niya si Don Ricardo na nakahiga sa kama, napapaligiran ng mga makina. Ang dating makapangyarihang pinunong Valdemor Empire ay isa na lamang anino ng kanyang sarili payat, maputla, at nanghihina. Arabella, sabi ngang matanda. Ang boses ay mahina. Itinaas nito ang nangingini na kamay. Salamat. At pumayak kang isaalang-alang. Lumapit si Ara. Naawa siya sa kalagayan nito. Hinawakan ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malami. Si Mateo. Huwag mo siyang intindihin. May sugat ang puso ang anak ko na hindi pa gumagaling. Ikaw na lang ang peg-asa ko. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Paglabas niya ngang silid, iniabot sa kanya ni Atty. Romero ang isang folder na naglalaman ng kontrata. Si Mateo ay nakasandal sa pader sa dikalayuan, ang mga mata ay nagbabaga habang nakatingin sa kanya. Hawa-hawa ni Ara ang kontrata sa nangingini niyang kamay. Sa isang papel, ang kaligtasan ni Leo. Sa kabila, ang kanyang kaluluwa. Biglang negring ang kanyang mumurahing cellphone. Ang tuno ay parang isang alarma na gumising sa kanya mula sa masamang panaginip. Tiningnan niya ang screen. Calling. Leo's nurse. Naramdaman ni Ara ang pakirot ng kanyang puso. Isang masamang balita. Alam niya. Ramdam niya. Ang desisyon ay kailangan na niyang gawin ngayon. Ang silid ng ospital ay amoy kamatayan. Iyon ang tanging naisip ni Mateo habang nakatayo siya sa isang sulok. Ang kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Ang mahinang tunog ng mga aparaturang nakakabit sa kanyang ama ay tila isang nakakabinging orasan na nabibilang ng huling sandali. Ngunit hindi iyon ang pinakakinamumuhian niya sa lahat. Ang kinamumuhian niya ay ang eksenang nagaganap sa gitna ng silid. Isang pari, mukhang kinuha lang sa pinakamalapit na simbahan. Isang nurse at si Atty. Romero bilang mga saksi. At ang babaeng iyon, si Arabella Reyes. Nakasuot lamang ito ang simpleng puting bestida na halatang hindi bago. Walang belo, walang magarbong ayos. Ngunit sa mata ni Mateo, ang bawat hibla ang damit na iyon ay sumisigaw ang pakukunwari. Ang bawat padyuko nito ay isang kalkuladong galaw. Isa siyang perpektong aktres na gumaganap sa pinakamahalagang papel ng kanyang buhay. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Ang masalitang ng pari ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Ginhawa? Kalusugan? Isang malaking kalokohan. Alam niya kung ano ang habol ng babaeng ito. Ang ginhawa na may dudulot ng pera ng mga Voldemort. Hanggang sa kamatayan, papatuloy ng pari. Kamatayan. Napangisi si Mateo ng mapait. Hindi na matatagal iyon. At pagkatapos, ang babaeng ito, ang estrangherang ito, ay magiging biyuda. Isang mayamang biyuda. Isang napakayamang biyuda. Ipinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. Nakita niya ang pakswat ng singsing. Isang simpleng gintong singsing na mukhang binili lang sa kung saang alahasan. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ng babay. Luhang tagumpay, sigaw ang isip ni Mateo. Buong akala niya ay masusuka siya sa galit.
Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. 15 taon na ang nakalipas. Gabi. Ang amoy nga mahaling ala na bumabaho sa kanilang sala. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ang makapangyarihang Don Ricardo, ay nakaupo sa dilim, basa ang anyo, hawa ang isang litrato. Ang litrato ngang kanyang ina. Iniwan niya tayo, Mateo, basa ang boses ng kanyang ama. Hindi lang tayo ang iniwan niya. Ninakaw niya ang pera ng kumpanya. Halos maubos tayo. Ang imahe ang kanyang ina ang maganda, ang perpekto. Ang laging nakangiting ina ay nabasa sa isipan ng batang si Mateo ng gabing iyon. Pinalitan ito ang imahe ang isang taksi, isang babaeng pinili ang pera kaysa sa pamilya. Mula noon, isinumpa niya. Hindi na siya magtitiwala. Hindi na siya magpapalinlang sa mga ngiti at mga pekeng luha. Bumalik siya sa kasalukuyan nang makitang paalis na si Ara kasama ang abogado. Ang kanyang ama, pagod na pagod, ay ipinikit na ang nga mata. Ito na ang pagkakataon niya. Nilapitan niya ang kama. Dad, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Dad, please. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ipawalang bisa to. Isa itong pagkakamali. Dahan-dahang iminulat ni Don Ricardo ang mata. May lungkot doon, at pagod. Ngunit mayroon ding isang bagay na hindi maintindihan ni Mateo. Isang matigas na determinasyon. Umiling lang ito ng marahan. Hindi Mateo. Ito na ang tama. Isang nag-apoy na galit ang kumulo sa loob ni Mateo. Tama? Ang isuko ang pangalan at yaman ng kanilang pamilya sa isang oportunista? Napailing siya at tumalikod. Walang mangyayari kung kakausapin niya ang isang taong nag-isip na parang bata. Siya na ang gagawa ng paraan. Mabilis ang kanyang gahabang palabas ng silid. Naabutan niya si Ara sa pasilyo, malapit sa elevato. Nag-isa. Hinarangan niya ang daan nito. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata nito. At sa isang iglap, nasiyahan siya sa nakita niya. Binabati kita, Mrs. Valdemar. Sabi niya. Punong lason ang bawat salita. Nakita niya itong napayuko. Tinitingnan ang singsing sa daliri. Huwag mong isipin na may halaga ang suot mong yan. Papatuloy niya. Lumapit pa ang isang hakbang. Sa mata ko, mas may halaga pa ang makatulong sa bahay kaysa sa iyo. Sila, nagtatrabaho para sa pera nila. Ikaw, nagbebenta ka na sarili mo. Nakita niya ang panginginig ng balikat nito. Ang pamumula ng mga mata. Magaling. Napakagaling na aktres. Umalis ka na, sabi niya. Umalis ka sa paningin ko bago pa may magawa ako sa iyong hindi mo magugustuhan. Tumalikot siya, hindi na hinintay ang sagot nito. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang huminga. Habang naglalakad siya papalayo sa kabilang direksyon ng pasilyo, narinig niya ang mahinang boses nito. Nakatalikod ito sa kanya, may kausap sa cellphone. Ma, okay na po. Huwag na kayong mag-alala. Huminto si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, pero nakinig siya. Opo. Nagawa ko na. Nagawa na niya. Ang masalitang iyon ay tumusok sa kanyang tainga. Nagawa na niyang lokohin ang isang matandang may sakit. At ang mahuling salita na narinig niya ang siyang nakpatigas sa kanyang puso na parang bato. Ang boses ng babae ay basak at puno ng emosyon na para kay Mateo ay purong kagalakan. Maliligtas na si Leo. Napanjisi si Mateo. Isang ngisi na puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Kaya pala. May premyo pala siyang hinihintay. At ngayon, nakuha na niya. Sa isip niya, nanumpa siya. Sisirain niya ang babaeng ito. Gagawin niyang impyerno ang bawat araw niya bilang isang Valdemar. Ipapatikim niya dito ang hirap hanggang sa ito na mismo ang kusang lumuhod at sumuko. Hindi siya titigil hanggat hindi niya naibabalik sa putikan ang babaeng naglakas loob na tapakan ang pangalan ng kanyang pamilya. Ilang araw ang lumipas na tila isang panaginip para kay Ara. Ang deposito para sa operasyon ni Leo ay naasikaso na. Ang schedule para sa prosedyo ay naitakda na rin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga siya ng kaunting luwak. Pero sa bawat pahinga, may kasamang kirot ng konsensya. Sa tuwing tinitignan niya ang simpleng singsing sa kanyang daliri, naalala niya ang lahat. Ang muhangang isang naghihingalong matanda. Ang mamata ni Mateo Valdemar na punong makasuklam. Ang bigat ng titulong Mrs. Valdemar na parang isang kadenang nakakabit sa kanyang pangalan. Sinusubukan niyang huwag isipin. Ang mahalaga ay si Leo.
Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili, isang mantra para hindi siya tuluyang mabali. Para kay Leo, isang hapon. Habang nag-ayos siya ng magamit sa kanyang maliit na apartment, tumuno ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilya na numero. Hello. Sagot niya. Mrs. Valdemar? Isang formal na boses. This is Attorney Romero's office. Napahigpit ang hawak ni Ara sa cellphone. Ang pangalang iyon, ginamit na naman para sa kanya, ay nakdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Yes, this is she. I'm calling to inform you that Don Ricardo Valdemar was successfully transferred to a private medical facility in Switzerland early this morning. He left specific instructions and we need to discuss them with you. Can you be at our office in Makati in an hour? Mr. Mateo Valdemar will be present as well. Switzerland. Napakabilis. Ni hindi man lang siya nakapagpaalam. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa na hindi na niya kailangang harapin ang matanda. Pero isang bahagi rin ang nakaramdam ng pag-isa. Tila siya iniwan sa gitna ng isang malaking dagat, kasama ang isang pating na nag-abang lang ng pakakataon. I'll be there. Mahina niyang sagot. Ang opisina ni Atty. Romero ay nasa tuktok ng isang makintap na gusali sa Makati. Malami, tahimik, at amoy para. Pagpasok niya sa conference room, naroon na si Mateo. Nakaupo sa kabilang dulo ng isang mahabang mahogany table, nakatingin sa bintana, tila hindi man lang napansin ang pagdating niya. Umupo si Ara sa silyang pinakamalayo dito. Ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. Pumasok si Atty. Romero, dala ang isang makapal na folder. Umupo ito sa gitna. Thank you for coming on such short notice. Simula ng abogado, ang boses ay profesional at walang emosyon. Binuklat nito ang folder. As per Don Ricardo's final instructions before his departure, we are here to read an important addendum to his last will and testament. Napatingin si Mateo sa abogado, ang panga ay tumigas. First, sabi ng abogado. Direktang nakatingin kay Ara. The full estimated amount for your son's medical procedures, including post-operative care, has been secured in a trust fund. It will be released to the hospital as needed. You don't have to worry about anything concerning that. Nakahinga ng maluwa si Ara. Iyon lang naman ang mahalaga. Second, pagpapatuloy ng abogado. Don Ricardo has bequeathed you, Mrs. Arabella Reyes Valdemar, with 30% of his personal shares in Valdemar Corporation. Narinig ni Ara ang isang matalim na pahinga mula sa kabilang dulo ng lamesa. Napatingin siya kay Mateo. Ang mata nito ay naapoy na ngayon, nakatiti sa kanya ng may hindi masukat na galit. Hindi makapaniwala si Ara. 30%. Para saan? Hindi niya kailangan ng ganon kalaking pera. Ang kailangan lang niya ay ang para sa ospital. I can't accept that, nautal niyang sabi. I'm afraid it's not that simple, Mrs. Valdemar, sabi ang abogado, at dito na nagsimulang maramdaman ni Ara ang patibong. There is a condition. A very specific one. Binasa ng abogado ang nakasulat sa papel. The transfer of shares is contingent upon you fulfilling a role within the company for a period of no less than 1 year. You are hereby appointed as special advisor to the CEO, effective immediately. Natahimik ang buong silid. Special advisor? Sa kanya. Isang nurse? Anong kalokohan to? Ang boses ni Mateo ay mababa at puno ng panganib. Tumayo ito. Advisor? Advisor sa ano? Paano maglinis ng sugat? O paano mahanap ng mayamang mapapangasawa? Mr. Valdemar, please. Hindi. Ito ay isang insulto. Sigaw ni Mateo. Kung ganon, hindi ko tatanggapin, mabilis na sabi ni Ara. Mas gugustuhin pa niyang maging mahirap kaysa araw-araw na harapin ang lalaking ito. Ibalik niyo ang shares. Ang kailangan ko lang ay ang para sa anak ko. Isang malamig na angiti ang sumilay sa labi ang abogado. At dito papasok ang huling provision, Mrs. Valdemar. Should you refuse the position, you will be in breach of your marital contract. The trust fund for your son will be frozen, and you will be liable to pay back the initial deposit that has already been made to the hospital, plus damages. Parang gumuho ang mundo ni Ara. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang patibong. Isang perpektong patibong. Wala siyang kawala. Nakakulong siya. Biglang tumawa si Mateo. Isang tawa na walang saya, puno ng apaitan. May sense of humor pala ang tatay ko, sabi nito. Napapailing. Tumingin ito sa kanya. Ang nga mata ay nanguyam.
Gusto niyang turuan ko ang isang asong gubat kung paano mabantay ng manukan. Naiwan silang dalawa sa conference room matapos umalis ang abogado. Ang katahimikan ay mas masahol pa kaysa sa masigaw kanina. Si Ara ay nakatayo lang. Hindi makagalaw. Nangingini. Dahan-dahang lumakat si Mateo palapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang dagundong sa sahig. Huminto ito sa mismong harap niya. Napakalapit na kaya niyang makita ang sarili niyang takot sa mamata nito. Ang anino nito ay bumalot sa kanya, at pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Hinapit nito ang kanyang babagamit ang nga daliri nito, ang hawa ay hindi mahigpit ngunit puno ng pagbabanta. Welcome to hell, Mrs. Valdemar, bulong nito, ang hininga ay malamig sa kanyang pisngi. Mula bukas, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Kinabukasan, pumasok si Mateo sa Valdemar Tower na may kakaibang determinasyon. Ngayon ang araw. Ngayon magsisimula ang kanyang personal na krusada laban sa babaeng naglakas-loob na dungisan ang pangalan ng kanyang pamilya. Habang naglalakad siya sa malawak na lobby, ang nga empleyado ay bumabati sa kanyang morning say, na may kasamang paggalang at takot. Siya si Mateo Valdemar, ang CEO, ang hari sa palasyong ito. At ngayon, ipapakita niya sa lahat kung sino ang tunay na nakmamayari ng lugar na ito. Pagdating niya sa kanyang opisina sa pinakatuktok na palapag, naroon na ang kanyang sekretarya. Sir, a temporary desk has been set up for Mrs. Valdemar in the adjacent room as you instructed. Good, sabi niya. Hindi man lang ito tinitingnan. And the board meeting is at 9. Make sure she's there. Noted, sir. Eksaktong alas 9, pumasok si Mateo sa boardroom. Naroon na ang lahat ng miyembro ng board, mga veteranong negosyante na matagal nang naksisilbi sa kanyang ama. At sa isang silya sa pinakasulo, malayo sa lamesa, nakaupo si Arabella. Nakayuko. Tila gustong maging invisible. Too late, isip ni Mateo. Today, you will be the center of attention. Sinimulan niya ang pulong. Nga numero, nga proyeksyon, nga plano. Napanggap siyang lubos na nakatuon sa usapan, ngunit sa gilid ng kanyang nga mata, palagi niyang nakikita ang anino ng babay sa sulok. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Pagkatapos ng halos isang oras, huminto siya sa gitna ng isang presentasyon. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay itinuon ang kanyang mata kay Ara. I believe I haven't formally introduced our newest addition, sabi niya. Ang bawat salita ay may kalkuladong din. Gentlemen, this is Mrs. Arabella Valdemar. Nakita niya ang paangat ng ilang kilay. Ang nagtatakang tingin. She was my father's personal health consultant. Pagpapatuloy niya. Isang anjiting mapanlait ang gumuhit sa kanyang labi. And due to his extended leave, she will be temporarily assisting with general office matters. Personal health consultant. Isang magalang na paraan para sabihing wala siyang alam sa negosyo. Naramdaman niya ang kasiyahan sa pagpapahiyang iyon. Nakita niyang bahagyang namula ang mukha ni Ara. Ngunit nanatili itong nakayuko. Walang reaksyon. Walang paalma. Nakaramdam si Jaya nainis. Mrs. Valdemar, tawa niya, ang boses ay mas malakas na ngayon. Naangat ito ngang tingin. Ang nga mata nito ay parang usa na nasisilaw sa liwanag ng papalapit na sasakyan. I'm feeling a bit parched. Can you get everyone a cup of coffee? Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakakabingi. Nakita niya ang pakalito sa mukha ng board members. Ang CEO, inutusan ang asawa ng chairman na magtimpla ng kape, pero walang nangahas na magsalita. Nakita niya ang pagluno ni Ara. Ang bahagyang panginini ng kamay nito. Sa isang sandali, inakala niyang tatanggi ito. Ayan na. Ang gulo na hinihintay niya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumango ito. Yes, sir. Tumayo ito at tahimik na lumabas ng silid. Naramdaman ni Mateo ang isang alon ng pagkadismaya. Bakit hindi ito lumaban? Pagkalipas ang ilang minuto, bumalik si Ara, tula-tula ang isang maliit na cat na may matasangang kapa. Isa-isa niyang inilapa iyon sa harap ng bawat miyembro ng board. Nang ilapa nito ang tasa sa harap niya, sinadya niyang hindi ito tingnan. Nang matapos ito at bumalik sa kanyang upuan, kinuha ni Mateo ang tasa. Inamoy niya ito. Sumimsim siya ng bahagya. At pagkatapos, sa harap ng lahat, ibinuhos niya ang laman nito sa isang malaking pasong halaman na nasa tabi niya. It's cold, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon.
And it tastes terrible. Kung ang nga tingin ay nakamamatay, marahil ay patay na si Ara sa mga oras na iyon dahil sa matingin ng board members. Ang kahihiyan ay halos mahahawakan mo sa era. Ay, I'm sorry, sir. Sabi nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Gagawan ko po kayo ng bago. Never mind, putol niya. Just sit down. Naramdaman niya ang inis na muling kumukulo sa kanyang loob. Ang pagtitiis nito, ang katahimikan nito, ay mas nakakagalit kaysa sa anumang sigaw o pagiya. Matapos ang pulong, tinawa niya ito sa kanyang opisina. Itinuro niya ang isang tambak ng mga luma at maalikabok na kahon sa isang sulok. What's that, sir? Tanong nito. Company files. From 5 years ago, sagot niya. They're a mess. I want you to reorganize them. Alphabetically. Nakita niya ang paglaki nga mata nito habang tinitingnan ang hindi bababa sa 10 kahon ng makakapal na dokumento. Isang trabahong walang kwenta. Isang trabahong abutin ng ilang linggo. Okay, sir, sabi nito. Buong araw. Iyon ang ginawa ni Ara. Nilagyan niya ito ngang isang maliit na mesa sa labas lang ang kanyang opisina, kung saan kitang-kita siya ngahat ng dumadaan. Abala si Mateo sa kanyang magawain, sa mga tawag, sa mga papeles, ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip ay laging nasa babaeng iyon. Hinihintay niya ang sandali na susuko ito, na iya, na magmamakaawa para pauwin na. Pero hindi iyon dumating. Nang mag-alas 6 ng gabi at paalis na ang karamihan sa mga empleyado, napadaan si Mateo sa desk nito. At natigilan siya. Nandun pa rin ito. Nakaupo. Ang ilaw lamang mula sa kanyang computer monitor ang nagbibigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Ang likod ng kanyang simpleng blusa ay bahagyang basa na sa pawis. Ang nga daliri niya ay walang tigil sa paktipas sa keyboard. Gumagawa ang isang listahan. Ang tambak ng mga dokumento sa tabi niya ay tila hindi man lang nabawasan. Hindi ito nagreklamo. Hindi ito umangal. Nagtatrabaho lang ito. Sa gitna ng lahat ng kahihiyan at pang-api, nagpatuloy lang ito. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa loob ni Mateo. Inis, bigo, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Ang tahimik na patitiis nito ay parang isang salamin na napapakita kung gaano siya kababaw at kalupit. At iyon ang pinakakinainisan niya. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kanyang opisina, isinara ang pinto ng malakas. Biglang tumuno ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Katrina. Sinagot niya ito. Hi, baby. Malanding boses ni Katrina ang narinig niya. I miss you. Busy ka ba bukas? I was thinking of visiting you at the office. Huminto si Mateo. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mas masakit, mas personal na paraan ng paatake. Kung hindi gumagana ang profesional na pang-api, baka oras na para sa personal na pagpapahirap. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Of course, baby, sagot niya. Ang boses ay biglang naging malambing. Come tomorrow. I'll be waiting for you. Ang ikalawang araw ni Ares sa Valdemar Corporation ay walang pinakaiba sa una. Ang tambak ng lumang dokumento ay tila hindi nababawasan. Ang bawat pagdaan ng mga empleyado sa kanyang desk ay may kasamang nga bulungan at nagtatakang tingin. Nasanay na siya. O pilit niyang sinasanay ang sarili. Isinara niya ang kanyang isip sa lahat. Ang tanging nasa isip niya ay ang muka ni Leo. Ang ngiti nito. Ang pangakong kanyang pagaling. Iyon ang kanyang kalasat. Iyon ang kanyang lakas. Bandang alas 10 ng umaga, isang matamis at mamahaling pabango ang humalo sa hangin ng opisina. Kasunod nito ang tunog ng stiletto na tumataginting sa makintap na sahig. Nagangat ng tingin si Ara. Isang napakagandang babae ang papalapit. Matangkat, balingkinitan ang katawan, suot ang isang pulang damit na tila mas mahal pa sa lahat ng damit na pag-ari niya. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, ang mukha ay walang kapintasan. Sa unang tingin, alam na ni Ara kung sino ito. Nakita na niya ito sa mga magazine. Si Katrina Sandoval. Ang sikat na modelo at ang kilalang girlfriend ni Mateo Valdemar. Dire-diretso si Katrina papunta sa opisina ni Mateo. Na para bang pag-ari niya ang lugar. Hindi man lang siya nito sinulyapan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng opisina ni Mateo. Lumabas si Mateo na nakaakbay kay Katrina. Ang mukha ni Mateo ay nakangiti, isang ngiti na hindi man lang nakita ni Ara na ibinigay nito sa kanya. Baby, I need some coffee.
Malambing na sabi ni Katrina, sapat na para marinig ni Ara. Tumingin si Mateo sa direksyon ni Ara. Narinig mo yon, Mrs. Valdemar? Ipatimpla mo kami ng kape. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Kahapon, sa harap ng board. Ngayon, sa harap ng girlfriend nito. Ito na ang bagong papel niya. Ang pinakamahal na utusan sa buong Pilipinas. Tumango siya. Po. Habang natitimpla siya ng kape sa pantry, narinig niya ang halahakan ng dalawa. Parang makarayom na tumutusok sa kanyang tainga. Pilit niyang iwinaksi ang sakit. Para kay Leo. Para kay Leo. Dinala niya ang 2 tasa ng kape sa opisina ni Mateo. Iniwan niyang bukas ang pinto. Nakaupo si Katrina sa mismong mesa ni Mateo, habang si Mateo ay nakasandal dito, nakangiti. Here's your coffee, sir. Ma'am. Sabi ni Ara. Kinuha ni Katrina ang tasa. Tiningnan si Ara mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri, bago ngumiti ng matamis kay Mateo. Thank you. Whatever your name is. Nang akmang alis na si Ara, sinadya ni Katrina na igalaw ang kanyang kamay, dahilan para matapon ang mainit na kape sa mga papel na inaayos ni Ara sa kanyang desk kanina. Oh my God! I'm so sorry. Sigaw ni Katrina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi. Ang clumsy ko talaga. It's okay, baby, sabi ni Mateo, hindi man lang tinitingnan ang natapong kape. Accidents happen. Tumingin si Mateo kay Ara, ang mata ay malamig. Linisin mo yan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Kumuha siyang basahan at tissue at nagsimulang punasan ang sahi at ang nabasang mesa. Nakayuko siya. Ayaw niyang makita nila ang kahihiyan sa kanyang mukha. Ayaw niyang ibigay sa kanila ang satisfaksyon na makita siyang umiyak. Habang nagpupunas, hindi niya sinasadyang masagi ang kanyang cellphone na nasa gilid ng mesa. Nahulog ito sa sahig. Sa pagkakabasa, umilaw ang screen. Mabilis niya itong pinulot. Ngunit huli na ang lahat. Kitang-kita ni Mateo ang larawan sa screen. Ang walpa, pernogram cellphone ni Ara. Isang larawan ni Leo. Nakahiga sa kamang ospital. Payat. Maputla. Ngunit nakangiti. Isang matapang na ngiti na kayang mapatunaw ng kahit anong puso. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang ngisi nito ay nawala. Ang mga mata nito ay nakatitik sa cellphone. Sa larawan ni Leo. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Pakalito? Gulat. Mabilis na itinayo ni Ara ang sarili at isinukso ang cellphone sa kanyang bulsa. Pasensya na po, sabi niya at mabilis na bumalik sa kanyang trabaho, ang puso niya ay kumakabot ng malakas. Hindi na nagsalita si Mateo. Hindi na rin nang asar si Katrina. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na si Katrina at bumalik na si Mateo sa kanyang opisina, isinara ang pinto. Nang may lunch break, walang ganang kumain si Ara. Pumunta na lang siya sa canteen para bumili ng kanin at isang murang ulam. Habang kumakain siya mag-isa sa isang sulok, dumating sina Mateo at Katrina. Umupo sila sa isang mesa hindi kalayuan sa kanya. So, kailan natin iset ang engagement party natin, baby? Rinig niyang sabi ni Katrina. Sapat na para marinig niya. And for our wedding? I'm thinking. Lake Como in Italy. It's so romantic. Hindi na lumingon si Ara. Ipinapatuloy lang niya ang pagkain, bawat subo ay tila walang lasa. Pinilit niyang isara ang kanyang pandinig. Nang matapos ang araw, pagod na pagod si Ara. Habang inaayos niya ang kanyang magamit para umuwi, lumabas si Mateo mula sa kanyang opisina. Akala niya ay lalakpasan lang siya nito gaya ng dati. Ngunit huminto ito. Huminto ito sa harap ng kanyang desk. Hindi siya nito tiningnan. Nakatingin lang ito sa tamba ng mga dokumento. That boy on your phone, biglang sabi nito, ang boses ay kakaiba. Hindi ito galit. Hindi ito nanguyam. Malamig lang ito, seryoso. Who is he? Nag-angat ng tingin si Ara, ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Bakit nito tinatanong? Ano ang pakialam nito? Ngunit sa kabilang takot, may isang maliit na bahagi sa kanya na gustong malaman nito ang totoo. Huminga siya ng malalim. Anak ko po, sagot niya. Ang boses ay mahina ngunit matatak. Siya si Leo. Anak ko po. Siya si Leo. Ang masalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mateo buong gabi. Pagkawi niya sa mansyon, hindi siya mapakali.
Ang imahe ang bata sa cellphone payat, maputla, ngunit nakangiti ay nakatata sa kanyang isipan. Anak niya. Kaya pala. Kaya pala kailangan niya ng pera. Hindi lang para sa luho. Hindi lang para sa bagong kotse o mga alahas. Isang bahagi ng isip niya ang sumisiga. Palabas lang niya yan. Baka ginagamit lang niya ang bata. Iyon ang mas madaling paniwalaan. Iyon ang akma sa imahe ni Arabella Reyes na binuo niya sa kanyang utak. Isang desperada at tusong babae. Pero may isang bahagi sa kanya, isang maliit at halos hindi marinig na tine, ang naalinlangan. Ang sakit sa mga mata ni Ara nang sabihin nito ang pangalan ng bata. Parang toto. Kinaumagahan. Gumawa siya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Tinawagan niya ang kanyang pinakakatiwalaang private investigator, isang taong madalas niyang gamitin para sa mga background checks sa negosyo. I have a new job for you. Sabi ni Mateo sa telepono. Ang boses ay mababa. I want you to find out everything you can about a boy named Leo Reyes. His mother is Arabella Reyes. I want to know his condition. His medical history. Everything. And I want the report by the end of the day. It's urgent. Buong araw sa opisina. Hindi mapakali si Mateo. Pinilit niyang maging abala. Pinilit niyang maging malupit kay Ara gaya ng dati. Ngunit may nagbago. Sa tuwing nakikita niya itong nakayuko sa kanyang mesa, tahimik na nagtatrabaho, hindi na niya ito nakikita bilang isang simpleng oportunista. Nakikita na niya ngayon ang anino ng isang ina. At iyon ay mas nakakagulo. Bandang 5:00 ng hapon, dumating ang email na hinihintay niya. Isang protektadong file na may markang confidential. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang mga dokumento ay kumpleto. Mga medical abstract, mga resulta ng laboratorio, mga talang ng doktor. At sa unang pahina, ang diagnosis, congenital heart disease. Severe. Requiring immediate surgical intervention. Binasa niya ang bawat salita. Ang bawat teknikal na termino. Nabasa niya ang tungkol sa manaunang paalaga. Ang magamot na sinubukan. Ang unti-unting paginaang puso ang bata. Nakita niya ang listahan ng mga utang na naipon ni Ara sa iba't ibang tao at lending companies bago pa man dumating ang alok ng kanyang ama. Nakita niya ang ngatalang ang pagiging single mother nito, na iniwan ng amang ang bata bago pa man ito ipanganak. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Mateo. Isang pakiramdam na hindi niya panaramdaman dati. Pagkakazala. Ang lahat ng pang-api. Ang pagpapahiya sa harap ng board. Ang pagpapahintulot kay Katrina na tapak-tapakan ito. Ang bawat masasakit na salita. Ginawa niya ang lahat ng iyon sa isang inang desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Parang may sumuntok sa kanyang sikmura. Ang imahe ng kanyang sariling ina ang babaeng pinili ang pera kaysa sa kanya ay biglang nabura. Napalitan ito ng imahe ni Ara. Isang babaeng handang ibenta ang kanyang kaluluwa. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak. Hindi na siya naisip. Kinuha niya ang susingang kanyang kotse at mabilis na umalis ng opisina. Nagmaneho siya papunta sa ospital kung saan naka-confine si Leo. Hindi niya alam kung bakit siya pupunta doon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kung sakaling makita siya ni Ara. Pero kailangan niyang makita. Ipinat niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan. Pumasok siya sa lobby ng ospital. Suot ang isang sombrero at salamin para hindi makilala. Nahanap niya ang pediatric wing. Mula sa isang bintana sa pasilyo, nakita niya ang silid ni Leo. At naroon si Ara. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Hawak nito ang isang libro ng mga bata. Binabasa ito ng may malambing na boses. Ang bata, si Leo, ay nakahiga, nakakabit sa mga tubo. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa kanyang ina, uminom sa bawat salita. At lumipad ang munting ibon. Mataas, mataas sa kalangitan, basa ni Ara, ang boses ay puno ng pagmamahal. Pagkatapos makbasa, hinaplos ni Ara ang buhok ng kanyang anak. Matulog ka na. Anak, magpagaling ka. Ha? Mahal na mahal ka ni Mama. Nakita ni Mateo ang pahalik ni Ara sa noo ng bata. Nakita niya ang isang patak ng luha na mabilis nitong pinunasan bago pa man makita ni Leo. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng galit at pagkamuhi sa puso ni Mateo. Napalitan ito ang isang emosyon na hindi niya maintindihan, isang halo ng awa, respeto, at matinding pagsisisi. Tumalikod siya.
Hindi niya kayang manatili doon. Hindi niya kayang harapin ang resulta ng kanyang kalupitan. Bago umalis, dumaan siya sa gift shop ng ospital. Bumili siya ng isang malaking basket. Pinuno niya ito ng mga laruan, mga libro, at mga prutas. Nakita niya ang isang malaking teddy bear sa isang sulok, isang bagay na alam niyang napakamahal. Kinuha niya rin iyon. Lumapit siya sa nurse's station. Pakidala nito sa silid ni Leo Reyes, sabi niya, ang boses ay mababa. At pakiusap, huwag ninyong sabihin kung kanino galing. Nagiwan din siya ng isang maliit na card. Isang blankong card kung saan naksulat siya ng 4 na salita. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, umupo lang siya dun sa dilim, nakatitig sa bintana ng ospital. He was a monster. And he didn't know how to fix it. Samantala, sa loob ng silid, isang nurse ang pumasok na may dalang isang malaking basket ng regalo. Wow! Sabi ni Leo. Ang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Nagulat si Ara. Kanino po galing dyan? Hindi po napakilala, ma'am, sabi ng nurse. Pinabibigay lang daw po para kay Leo. Habang tinitingnan ni Ara ang mga laman ng basket, ang kanyang mga mata ay napako sa malaking teddy bear. Isang bagay na hindi niya kailanman kayang bilhin para sa kanyang anak. May nahulog na isang maliit na cut mula sa basket. Pinulot niya ito. Blanco. Maliban sa 4 na salita na nakasulat sa magandang sulat kamay. Get well soon, brave boy. Sa mga sumunod na araw, may nabago. Napansin ito ni Ara. Hindi ito malaki. Hindi ito biglan. Kundi maliliit na bagay na tila mamumunting bitak sa makapal na pader na yelo ni Mateo Valdemor. Isang umaga, pumasok siya sa opisina na handa ng harapin ang isa na namang tambak nga dokumento, ngunit wala ng bagong kahon na idinakda sa kanyang mesa. Kinahapunan. Hindi na siya nito inutusang matimplang ang kape. Minsan, nakakasalubong niya ito sa pasilyo. At sa halip na matanggap ang dati matalas na tingin, iniwas na lang nito ang mga mata. Ang pinakakakaiba sa lahat ay nangyari nung isang tanghali. Pabalik niya mula sa kantin, may nakita siyang isang lunchbox sa kanyang mesa, isang simpleng itim na lunchbox. Nang buksan niya ito, laman nito ay mainit na kanin, adobo, at isang piraso ng prutas. Lumingalinga siya. Walang ibang tao sa paligid. Impossible. Ngunit alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung kanino galing iyon. Hindi niya ito kinain. Nahihiya siya. Ngunit ang init mula sa lunchbox ay tila gumapang sa kanyang dibdib, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga maliliit na pagbabagong iyon ay natanim ng isang mapanganib na bagay sa puso ni Ara, paasa. Isang hapon, habang abala siya sa paayos na malumang files, tumuno ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, Mrs. Valdemor? Isang magalang na boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Yes, speaking. Pasensya na po sa abala. Ang pangalan ko po ay Mr. Santos. Isa po akong matalik na kaibigan ni Don Ricardo. Bago po siya umalis, may habilin siya sa akin. Mayroon daw po siyang munting regalo para sa anak ninyo, si Leo. Napatigil si Ara. Regalo para kay Leo? Mula kay Don Ricardo? Paano po? Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Gusto ko lang po sanang iabot ito sa inyo ng personal. Kung okay lang po, makita po tayo bukas sa coffee shop ng The Peninsula Hotel. Mabilis lang po ito. May pag-alinlangan sa puso ni Ara. Ngunit ang pagbanggit sa pangalan ni Leo ay sapat na para burahin ang lahat ng kanyang pagdududa. Para sa anak niya. Kinabukasan. Sa oras ng pananghalian, pumunta siya sa nasabing hotel. Ang lugar ay marangya at tahimik. Nakita niya kaagad si Mr. Santos, isang lalaking nasa edad 50, mayos manamit, at may magilih na ngiti. Mrs. Valdemor, salamat sa pagdating, pati nito. Ako po dapat ang magpasalamat, Mr. Santos. Ano po ba ang ipinabibigay ni Don Ricardo? May kinuha si Mr. Santos mula sa kanyang briefcase. Isang makapal na brown envelope. Inilapat niya ito sa mesa. Habilin ni Don Ricardo na ibigay ko raw po ito sa inyo. Para raw po sa mga karagdagang pangangailangan ni Leo pagkatapos ng operasyon. Magagamot, terapi. Alam niyo na po. Nang buksan ni Ara ang envelope, halos manlaki ang kanyang mata. Magabundal ng tig-1,000 piso. Napakarami. Hindi niya mabilang. Hindi ko po ito matatanggap, mabilis niyang sabi,
Isinasara ang envelope. Sobra-sobra na po ang tulong na ibinigay ni Don Richardo. Pakiusap, ma'am, sabi ni Mr. Santos, ang nga mata ay tila na mamakaawa. Mapapagalitan po ako ni Don Richardo kapag nalaman niyang hindi ninyo tinanggap. Ang kapakanan lang po ni Leo ang iniisip niya. Ituring yun na lang pong regalo mula sa isang lolo para sa kanyang apo. Ang salitang apo ay tumama kay Ara. Naalinlangan siya. Ngunit naisip niya ang nga reseta pagkatapos ng operasyon. Ang mga follow-up check-ups. Ang mabitamina para bumali ang lakas ni Leo. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang envelope. SCJ po. Pakisabi na lang po kay Don Richardo na maraming salamat. Sa dikalayuan, sa kabilang panig ng lobby, sa likod ng isang malaking haligi, isang cellphone ang itinaas. Ang kamera nito ay nakatutok sa eksena. Ang pag-abot ng envelope. Ang pagtanggap ni Ora. Click, click, click. Kinuha ni Katrina Sandoval ang tatlong perpektong larawan. Ngumiti siya. Ipinasa niya ang maito sa isang tao. Kay Mateo. Kasama ang isang mensahe. Sinabi ko na sayo, baby. Isang gold digger lang siya. Ngayon, naniniwala ka na ba? Sa kanyang opisina, nag-vibrate ang cellphone ni Mateo. Binuksan niya ito. Nakita niya ang malitrato. Si Ara. Isang lalaki. At isang makapal na envelope ng pera na iniabot dito. Ang mukha ni Ara ay nagpapakita na pag-alinlangan. Ngunit sa huli, tinanggap niya. Ang kamay niya ay nakahawak sa pera. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang kaunting awa na simulang tumubo sa puso niya. Ang pagsisisi na kanyang naramdaman. Ang imahan ni Arabella Reyes na isang inosenteng ina na naghihirap para sa anak ay nabasak sa libo-libong piraso. Napalitan itong isang nakakasuklam na imaha. Ang tusong oportunista na sinasabi niya mula pa sa simula. Napakagat siya ng labi, ang galit ay bumalik ng mas matindi kaysa dati. Hindi lang siya naloko. Pinaglaruan siya. Pinaniwala niya ang sarili sa isang kasinungalingan, at ngayon, pakiramdam niya ay isang malaking tanga siya. Pumunta na ang POV kay Arabella. Napakagaan ng pakiramdam ni Ara habang papalabas siya ng The Peninsula Hotel. Ang perang iyon mula kay Mr. Santos ay tila isang dagdag na balabal ng seguridad para kay Leo. Hindi na niya kailangang maalala sa mga pwedeng mangyari pagkatapos ng operasyon. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may bigat na nawala sa kanyang balikat. Naisip niya si Mateo. Ang pagbabago nitong nga nakaraang araw. Ang lunchbox. Ang teddy bear. May paasa ba na makita rin nito ang kanyang halaga, lampas sa pagiging asawa ng kanyang ama? Isang maliit na binhingang paasa ang sumibo sa kanyang puso, isang bagay na matagal nang nalanta. Pagdating niya sa malaking mansyon ng Mavaldemo, ang gabi ay bumabalot na sa paligid. Ang nga ilaw ay bahagyang nakabukas, nabibigay ng kakaibang anino sa bawat sulok ng malaking bahay. Pagpasok niya sa sala, may naramdaman siyang kakaiba. Ang hangin ay mabigat. Tahimik. Nakita niya si Mateo. Nakaupo ito sa malaking leather couch, nakatalikod sa kanya, sa dilim. Tanging ang kaunting ilaw mula sa labas ang nabibigay liwanag sa jilit ng mukha nito. Sir Mateo? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang gumalaw si Mateo. Umikot ito, at sa pag-ikot nito, nakita ni Ara ang nga mata nito. Ang nga mata nito ay nakbabaga. Pula. Punong galit na hindi niya pa nakikita dati. Ang ganitong tingin ay mas masahol pa sa kahit anong sigaw. Pagkatapos, may inihagis si Mateo sa mesa na nasa harap niya. Thud. Napatingin si Ara sa inihagis nito. Mga litrato. 3 piraso. Larawan niya. Ang mukha niya ay kitang-kita. Nakikipausap siya sa isang lalaki sa coffee shop. At sa ikatlong larawan, malinaw na malaki ang envelope na inaabot sa kanyang lalaki. Ang kanyang kamay ay nakahawa sa envelope, tila tinatanggap ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kamay at paa. Ano to? Halos pabulong niyang tanong, habang nakatingin sa malitrato. Tumayo si Mateo. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang ay tila isang malakas na dagundong sa sahig, papalapit sa kanya. Napakagaling mong aktres, Arabella, sabi nito, ang boses ay mababa, ngunit puno ng matinding galit. Napakagaling, naniwala ako sa iyo, naniwala ako na ibang klase ka. Na mayroon kang puso. Napailing si Ara, ang mamata ay naluha na. Hindi.
Hindi yan ang inisip mo. Oh, talaga? Putol nito, isang ngiting mapanlait ang sumilay sa kanyang labi. Kasi sa paningin ko, ito ang nakikita ko. Isang babaeng napapanggap na martir para sa anak, pero sa likod ng lahat, masama ang hangarin. Isang babaeng, matapos makuha ang gusto mula sa tatay ko, ay naghahanap ng ibang mapakakakitaan. Regalo yan. Mula sa kaibigan ni Don Richardo para kay Leo. Sigaw ni Ara, ang boses ay nanginginig. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Mateo, isang tawang puno ng pang-uyam. Regalo? Dahil sa tingin mo, napakabait ng mundo. Sino ang nautos sa'yo na makipakita sa lalaking yan? At bakit may kapalit na pera? Napaatras si Ara. Hindi siya makasagot. Paano niya ipapaliwanag kung ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya? Kung ang taong kinakausap niya ay sarado na ang isip, pumasok ka sa buhay namin na parang isang virus, papatuloy ni Mateo, lumapit palalo. At ngayon hindi ka na lang nakontento sa kung ano ang binigay sa iyo ng tatay ko. Ang akala ko, sapat na ang pera para sa operasyon ng anak mo. Pero nakamali ako. Ang totoo, mas malaki pa pala ang ambisyon mo. Naramdaman ni Ara ang unti-anting patulo ng luha sa kanyang ngepisngi. Ang salita ni Mateo ay tumama sa kanya ng masakit, mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang lahat ng pagtitiis niya, ang lahat ng sakripisyo niya, ay nawalan ng saysay sa paningin nito. Hindi ko naman kailangan ng lahat ng ito, mahina niyang sabi, tumutulo na ang kanyang luha. Ang kailangan ko lang ay si Leo. Ang kaligtasan niya. Oh please! Sabi ni Mateo, galit na galit. Huwag kang mapanggap na biktima. Dahil simula ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na impyerno. Hindi ka lang mawawalan ng posisyon mo sa kumpanya. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Maging ang perang nakuha mo sa anak ko, kukunin ko. Gagamitin ko ang lahat ng connection ko. Hinding-hindi ka makakaalis sa akin. Isang pera na ibinigay para sa anak mo. Kukunin ko iyon pabalik. Ang lahat ng ito, dahil sa katakawan mo. Napailing si Ara. Naramdaman niya ang paghinang ng kanyang gatuhod. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pag-asa na unti-unting nagbigay liwanag sa kanyang buhay ay biglang pinatay. Wala na. Wala na siyang pag-asa. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para kay Leo. At ngayon, dahil sa isang patibong, baka mawala sa kanya ang lahat. Maging ang kaligtasan ng kanyang anak. Bakit mo yan ginagawa sa akin? Bulong ni Ara, ang maluha ay umagos na. Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Dahil ito ang nararapat sa isang katulad mo, sabi ni Mateo, ang mata ay nanlalami. At para hindi mo na muling mapagsamantalahan ang sinuman sa pamilya ko. Ngayon, umalis ka. Umalis ka sa paningin ko bago pa kita itulak palabas ng bahay na ito. Napatinggin siya rasam gamata ni Mateo, punon ga matinding sakit. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na niya ito kayang labanan. Hindi na niya kaya ang sakit. Sige, sabi niya, ang boses ay basa ngunit matatag. Alis ako. Alis ako sa buhay ninyo. Hinding-hindi mo na ako makikita. Tumalikot siya at tumakbo. Patakbo palabas ng malaking sala. Palabas ng mansyon. Papunta sa dilim ng gabi. Ang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay umabot na sa sukdulan. Handa na siyang isuko ang lahat ng ipinaglaban niya, basta't may ligtas niya si Leo. Ang tunog nga yaba ni Arabella na tumatakbo papalabas ng mansyon ay tila musika sa tainga ni Mateo. Sa wakas, nagtagumpay siya. Ang babaeng iyon, ang oportunistang iyon, ay tuluyan ng umalis sa kanyang buhay. Ang kanyang plano ay naging matagumpay. Ang Valdemar name ay naligtas na mula sa isang mapaksamantalang mangangalakal. Umupo si Mateo sa sofa, ang kanyang puso ay kumakabog pa rin sa galit ngunit may kasamang kakaibang pagpapalaya. Kinuha niya ang malitrato sa mesa. Tinitigan niya ang mukha ni Ara, ang pagtanggap nito sa pera. Tama nga siya. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang sakit sa mata nito. Ang paghihirap nito sa trabaho. Ang lahat ay isang malaking palabas. Pero habang tinititigan niya ang litrato, may kung anong maliit na tini sa kanyang isip ang bumulong. Isang bahagyang duda. Naalala niya ang tingin ni Ara. Ang nga salita nito. Hindi yan ang iniisip mo. Regalo yan. Mula sa kaibigan ni Don Ricardo para kay Leo. At ang huling salita ni Ara, ang paghihirap sa kanyang boses. Bakit mo yan ginagawa sa akin?
Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Ang tingin sa mata nito ay hindi tingin ng isang sinungaling. Tingin iyon ng isang tao na nasasaktan. Napailing si Mateo. Impossible. Hindi. Ayaw niyang maniwala. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. I want you to prepare her termination papers first thing in the morning. And call Attorney Romero. Tell him I want all of her inheritance frozen. Every single cent. I want her to pay back every peso. Yes, sir. Nautal na sagot ng kanyang sekretarya. Kinabukasan, hindi na pumasok si Ara sa opisina. Isang pakete ang dumating mula sa isang courier, naglalaman ng kanyang ID, ang susi ng kanyang desk, at isang sulat. Isang resignation letter. Isinulat sa kanyang sariling sulat kamay. Sa pamunuan na Veldemort Corporation at kay Mateo Veldemort. Buong pagpapakumbaba akong nagbibiti sa aking posisyon bilang special advisor. Nais kong ipahaya ang aking pasasalamat sa pagkakataong ibinigay sa akin, gaano man ito kahirap. Sumusuko na po ako. Hindi ko na kayang labanan ang inyong put. Hindi ko na kayang labanan ang mga kasinungalingan na ibinabato sa akin. Ang tanging hiling ko na lang po ay hayaan ninyo kaming tahimik na umalis ng anak ko. Tinatanggap ko po ang lahat ng parusa na ipapataw ninyo sa akin. Ang tanging pakiusap ko lang po ay huwag ninyo sanang ipagait ang pagaling ni Leo. Ang pera na ibinigay para sa operasyon niya, iyon lang po ang pinapahalagahan ko. Paalam. Lubos na gumagalang. Arabella Reyes Valdemor. Napakuyom ang kamao ni Mateo habang binabasa ang sulat. Ang masalitang kasinungalingan at put ay tila tumama sa kanya. Sumusuko na ako. Ang masalitang iyon ay hindi dapat magdulot ng anumang damdamin sa kanya. Pero may kung anong hapdi sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang litrato. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ara. At ang pagmamakaawa sa kanyang mata kagabi. Ang lalaki sa litrato. Sino siya? Mabilis siyang na-type sa kanyang computer. Na-research siya tungkol kay Mr. Santos na binanggit ni Ara. Maraming Mr. Santos. Pero may isang bagay. Ang mukha ng lalaki sa litrato ay pamilyar. Isang bahagi ng kanyang isip ang nakakakilala sa mukha na iyon, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan niya ang litrato. Lalo pa niyang ni-zoom in ang mukha ng lalaki. Bigla. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang lalaki sa litrato ay si Ricardo Carding Lim, ang CEO ng Lim Holdings, isa sa kanilang pinakamalaking kalaban sa industriya ng real estate. Ngayon, ano ang pakay ni Carding Lim kay Ara? At bakit bibigyan niya ito ng pera? Ang napirasong puzzle ay dahan-dahang nagsimulang makabit-kabit. Kung si Carding Lim ang nagbigay ng pera, at si Katrina ang nagpadala ng litrato. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Mateo. Hindi ito galit, kundi takot. Takot na baka nakamali siya. Takot na baka naging bula siya. Agad siyang na-type ng mensahe sa kanyang security assistant. I need you to retrieve the CCTV footage from the Peninsula Hotel lobby yesterday, around 12 noon. Focus on the area near the coffee shop. I need to see who was there, and if anyone was taking pictures. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Hinihintay niya ang sagot. Bawat minuto ay tila isang oras. Nagdasal siya na sana ay mali siya. Na sana, ang lahat ay gawa-gawa lang kanyang isip. Na sana, si Ara ay tunay na masama. Dahil mas madaling paniwalaan iyon. Nasimulang gumuho ang kanyang depensa. Ang mataon ng pagkamuhi sa kanyang ina. Ang takot na maloko ulit. Ang lahat ng iyon ay parang magabasa na salamin sa kanyang harapan. Biglang na-ring ang kanyang cellphone. Ang security assistant niya. Sir? Ang boses nito. Halatang kinakabahan. Nakuha ko na po ang footage. And? Mabilis na tanong ni Mateo. Halos hindi makahinga. Sir, may nakita po akong isang babaeng nakatago sa likod ng haligi, malapit sa kinaroroonan nila Ms. Reyes. May hawak po siyang cellphone at kinukuhanan niya pong litrato si Ms. Reyes at Mr. Lim. Napakuyom ang kamao ni Mateo. Alam na niya. Alam na niya kung sino. Ipakita mo sa akin ang mukhang babae. Utos niya. Ang boses ay kalmado ngunit may nagapoy na galit sa ilalim nito. Nagsend ang assistant ng isang screenshot. Malinaw na malinaw ang mukha ni Katrina Sandoval. Nakangiti habang may kinukuhanan ng litrato. Nadilim ang paningin ni Mateo. Ang galit na kanina lang ay nakatuon kay Ara ay bumaliktad. Isang nakakapasong init ang bumalot sa kanyang katawan. Napasandal siya sa kanyang upuan, nangingini.
Si Katrina. Ang babaeng pinakakatiwalaan niya. Ang babaeng sa akala niya ay kasama niya sa lahat, siya pala ang natanim ng patibong. Biglang net-flashback sa kanya ang lahat ng pangyayari. Ang pagdating ni Katrina sa opisina. Ang pagtatapon nito ng kape. Ang kanyang pagmamalaki na babasagin niya si Ara. Ang kanyang masalita tungkol sa pagiging gold digger ni Ara. Ang bawat panggudyok ni Katrina ay sinadya. Ang bawat galaw ay kalkulado. At siya, si Mateo Valdemor, ang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ay naging bulag. Naging tanga. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan dahil sa matinding put at sugat mula sa nakaraan. Napatangay siya sa kanyang sariling takot na maloko. Napakagat siya na labi. Ang lalaking si Carding Lim. Kalaban sa negosyo. Ngayon, malinaw na. Nakipagsabuatan si Katrina sa isang kalaban para sirain si Ara, at kasama na rin, para sirain ang pangalan ng Valdemor, lahat para sa sarili niyang ambisyon. Tumayo si Mateo. Hindi na niya kayang manatili sa opisina. Kailangan niyang harapin si Katrina. Ngayon na. Kinuha niya ang kanyang tsuat. Ang kanyang mahabang ay mabibilis, punong kamamadali at matinding galit. Papunta na sana siya sa elevator nang biglang naring ang kanyang landline. Ang number ng mansyon. Hello. Mabilis niyang sagot, punong niyang inis. Si Mateo? Boses iyon ni Manang Rosa, ang kanilang matandang kasambahay. Ang boses nito ay may halong pagkamangha at gulat. Si Mateo, ang tatay ninyo po. Nandito na po. Natigilan si Mateo. Ang galit sa loob niya ay biglang napalitan ng isang malaking katanungan. Si Dad? Paano? Hindi ba siya nasa Switzerland para magpagaling? Halos hindi makapaniwala niyang tanong. Bumaba po siya sa sasakyan sir. Hindi po siya mukhang may sakit. Mas malakas pa po siya kaysa dati. At si Mrs. Arabella po. Nandito rin po. Nasa sala po silang dalawa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mateo. Isang malaking laro. Isang malaking palabas. Ang buong sakit ng kanyang ama. Ang kasal. Ang lahat. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina. Papunta sa elevator. Ang kanyang isip ay nagahalo-halo. Ang katotohanan tungkol kay Ara. Ang panlilinlang ni Katrina. At ngayon, ang pagbabalik ng kanyang ama na tila walang sakit. Nasa gitna siya ng dalawang epoy. Ang galit sa panlilinlang ni Katrina. At ang paalala para kay Ara, na ngayon ay nasa bahay kasama ang kanyang ama. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Lumabas siyang Valdemor Tower at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ito ng mabilis. Ang utak ay umiikot. Anong nangyayari? Ano ang plano ng kanyang ama? Nang makarating siya sa mansyon, ipinarada niya ang sasakyan at halos patakbo siyang pumasok. Ang malaking pinto ay bukas. Narinig niya ang mahinang pausap mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit. Huminto siya sa may pintuan ng sala. At doon nakita niya. Nakaupo sa isang silya. Sa gitna ng sala. Si Don Ricardo. Mukha itong malakas. Nagawa pa nitong ngumiti. At sa harap nito, nakatayo si Ara. Nakaharap sa kanya. Ang mga mata ay namumukto. Ang luha ay nakaukit pa rin sa kanyang mapisngi. Nakatayo lang si Mateo, pinakmamasdan ang eksena. Ang kanyang ama, buhay at malakas. At si Ara, ang babaeng pinahirapan niya, umiyak sa harap nito. Narinig niya ang huling salita ni Ara. Ang boses nito ay basak na basak. Kaya po ako aalis. Napatingin si Don Ricardo sa pintuan, at nakita nito si Mateo. Ang ngiti sa mukha nito ay naglaw. Nakatitigan silang tatlo. Si Mateo, puno ang tanong at pagsisisi. Si Ara, handa ng sumuko. At si Don Ricardo, ang arkitektong lahat ng ito. Ang katotohanan ay malapit ng lumantad. POV. Mateo Valdemor. Ang titigan sa pagitan ni na Mateo, Ara, at Don Ricardo ay tumagal ng ilang segundo, ngunit pakiramdam ni Mateo ay isang siglo na. Ang katahimikan ay mabigat. Puno nga hindi nasagot na tanong. Basa ni Mateo sa katahimikan, ang boses ay nangingini sa pakalito at galit. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba? Hindi ba dapat nasa Switzerland ka? Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo mula sa kanyang silya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting malakas at walang bakas ng pagkakasakit. Mukha ba akong may sakit, anak? Napasandal si Mateo sa doorframe.
Isang malaking pakabigla. Isang malaking laro. Ang lahat ng ito. Isang palabas lang? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng kapaitan. Walang palabas, anak, sagot ni Don Ricardo. Ang tingin ay lumipat kay Ara na nakatayo lang. Parang isang estatwa. Isang plano. Para sa'yo. Bago pa man makapagsalita si Mateo, biglang tumuno ang kanyang cellphone. Isang tawag. Si Katrina. Ang lahat ng galit niya sa kanyang ama ay biglang napalitan ng put para kay Katrina. Ang kasinungalingan. Ang panlilinlang. Ang paggamit nito sa kanyang sakit. Excuse me, sabi ni Mateo, at mabilis na lumabas sa sala. Sinagot niya ang tawa. Bobby? Nasan ka? Boses ni Katrina, puno na pak-alala. May naririnig akong balita na bumalik na raw si Don Ricardo. Totoo ba? Bumalik na siya. Katrina. Sagot ni Mateo. Ang boses ay kalmado. Isang kalmadong nagtatagoong matinding bagyo. At gusto kitang kausapin. Oh, good. Papunta na ako diyan. Baby. I'll explain everything. Hindi na kailangan, sabi ni Mateo. Alam ko na ang lahat. Naramdaman niya ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinang paktawa. Anong alam mo, baby? Na namamahal ako sa iyo. Na handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Alam ko na ikaw ang nagtanim ng patibong kay Ara, sabi ni Mateo, ang boses ay matigas. Ang litrato. Ang pakikipagsabuatan kay Mr. Lim. Lahat. Isang saglit ng katahimikan. Pagkatapos, isang tawa. Isang tawang puno ang pang-uyam at pagmamataas. Oh, finally. Nalaman mo rin. So what? Anong magagawa mo? Ginawa ko yan para sa'yo, Mateo. Para iligtas ka sa babaeng yan. Para maging tayo. Ginawa mo yan para sa sarili mo, Katrina, sabi ni Mateo, ang galit ay kumukulo na. Para sa pera. Para sa posisyon. At para sirain ang isang taong walang kalaban-laban. Kung gayon, anong gagawin mo? Hamon ni Katrina. Ipatatanggol mo ba ang goldiga na yan kaysa sa taong namamahal sayo? Sa sandaling iyon, may narinig siyang isang siga. Mula sa sala. Boses iyon ni Ara. Pov. Arabella Arareye. Napatingin si Ara kay Don Ricardo, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, isang plano lang pala. Anong ibig sabihin nito? Don Ricardo. Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Ang lahat ng ito. Ang sakit ninyo. Isang kasinungalingan lang? Hindi kasinungalingan ang sakit ko, Arabella. Sagot ni Don Ricardo, umupo ulit ito. Toto. Pero hindi ito sapat para mamatay ako kaagad. Ang lahat ng ito ay ginawa ko para sa anak ko. Lumapit si Don Ricardo kay Ara. Ang ina ni Mateo. Iniwan kami. Hindi lang kami iniwan. Ninakaw niya ang napakalaking halaga mula sa kumpanya. Iyon ang bumali sa puso ni Mateo. Simula nun, hindi na siya natiwala sa sinumang babae. Lalo na sa mga babaeng tulad mo, na may malaking pangangailangan sa pera. Naisip niya na lahat ay tulad ng kanyang ina. Naramdaman ni Ara ang kirot sa kanyang dibdib. Kaya pala ganon na lang ang pagkamuhi ni Mateo sa kanya. Kaya ko ito ginawa, papatuloy ni Don Ricardo. Kailangan ni Mateo ng isang tao na mapapatunay sa kanya na hindi lahat ng babae ay pare-pareho. Kailangan niya ng isang taong may busila na puso. Isang taong handang magsakripisyo. Hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Naktas na kilay si Ara. At ako yun. Nakita ko ang kabutihan mo, Arabella. Ang pagmamahal mo sa anak mo. At naniwala ako na ikaw lang ang pwedeng magpagaling sa anak ko. Yumuko si Don Ricardo. Pasensya na kung nasaktan ka sa proseso. Alam kong napakahirap ng pinagdaanan mo. Ngunit wala na akong ibang paraan para buksan ang puso ng anak ko. Biglang tumuno ang telepono ni Mateo. Narinig ni Ara ang pag-usap nila ni Katrina. Ang nasalitang gold digger. Panlilin lang. Ang galit sa boses ni Mateo ay hindi para sa kanya. Para kay Katrina. Naramdaman ni Ara ang isang mainit na bolang nabubuo sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, ay biglang nakaroon ng paliwanag. Nang magsalita si Katrina, narinig iyon ni Ara. Ang paamin ni Katrina, ang panlilin lang nito. Ang panlilin lang sa kanilang lahat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit sa dibdib ni Ara.
Napalitan ito ng matinding galit. Galit sa babaeng naglakas loob na sirain ang buhay niya. Galit sa babaeng halos mapawalang saysay sa lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Mateo! Mateo's POV. Back to him. Narinig ni Mateo ang siga ni Ara. Ipagtatanggol mo ba ang gold digger na yan kaysa sa taong namamahal sayo? Boses ni Katrina sa telepono. Hindi ko ipagtatanggol ang isang sinungaling na tulad mo, Katrina. Sigaw ni Mateo sa telepono. At kung ano man ang tingin ko kay Arabella, mas malinis ang konsensya niya kaysa sayo. You're fired from my life. From this company. Huwag ka nang mapakita sa akin kailanman. Binaban niya ang telepono. Tumakbo siya pabalik sa sala. Nakita niya si Ara, nakatayo sa harap ng kanyang ama. Ang mga mata ay namumula pa rin, ngunit may matinding apoy sa loob nito. Ang kanyang ekspresyon ay halongang galit, sakit, at pagkaunawa. At pagkatapos, nakita niya ang ama niya, nakatingin sa kanya, may pag-asa sa mga mata nito. 3 tao. Lahat ay may kani-kaniyang sikreto, kani-kaniyang sugat. At ngayon, lahat ay nailantad. Lumakat si Mateo papalapit kay Ara. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Napakita niya ang luha sa mga mata nito. Ang kanyang mukha ay naging malambot. Nang makalapit siya, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Ara. Ang kanyang mata ay nakatitik sa mga mata nito, puno ngang pakiusap. Patawarin mo ako, basa ang boses niya. Patawarin mo ako, Ara. Naging bula ako. Naging tanga ako. At nasaktan kita ng sobra. Pov. Arabella Ara Reyes. Nakita ni Ara si Mateo na lumuhod sa kanyang harapan. Ang nga mata nito ay puno ng pagsisisi. Ang boses ay basa. Ang nga salitang patawarin mo ako ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sa loob ng ilang sandali, nanatili siyang tahimik. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi basta-bastang mawawala. Ang bawat pang-alipusta, bawat masasakit na salita, bawat kahihiyan ay naiwan ng marka sa kanyang puso. Ngunit sa tingin niya sa mata ni Mateo, nakita niya ang tunay na pagsisisi. Nakita niya ang lalaking iyon na matagal nang binubulak ng kanyang sariling sakit. Tiningnan niya si Don Ricardo, na nakatayo lang sa dikalayuan. Ang mukha ay seryoso ngunit may pag-asa. Huminga si Ara ng malalim. Tumayo ka, Mateo, mahina niyang sabi. Tumayo si Mateo, ang mata ay nakatutok pa rin sa kanya, puno ng paasa at takot. Gusto ko marinig ang lahat, sabi ni Ara. Ang boses ay matata na ngayon. Ang buong katotohanan. Mula sa inyong dalawa. Umupo si Don Ricardo, at sa loob ng halos isang oras, ipinaliwanag niya ang lahat. Ang trauma ni Mateo mula sa pag-alis ng kanyang ina, ang takot ng ama na si Mateo ay hindi na kailanman magtitiwala. Ang paghahanap niya sa isang taong may busila na puso upang maging liwanag sa buhay ng kanyang anak. At kung paano niya nakita iyon kay Ara. Ipinaliwanag niya rin ang kondisyon niya, na hindi nga ito malalatulad ng ipinapakita, at ang pagpunta niya sa Switzerland ay bahagi ng kanyang plano na iwan sina Mateo at Ara na makasama sa mansyon. Pagkatapos, nagsalita si Mateo. Sa unang pagkakataon, narinig ni Ara ang buong kwento ng kanyang nakaraan. Ang sakit na naramdaman nito bilang isang batang iniwan. Ang pagkamuhi na nabo sa kanyang puso para sa mga babaeng katulad ng kanyang ina. Ang dahilan kung bakit siya naging ganito. At ang paraan kung paano unti-anting nabuksan ang kanyang mata mula sa pagkakita kay Leo hanggang sa pagkadiskubre sa panlilinlang ni Katrina. Naging bula ako, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil sa sakit ko, hindi ko nakita ang katotohanan. Hindi ko nakita ang kabutihan mo. Pinaniwalaan ko ang pinakamadaling paniwalaan, ang pinakamasakit. Patawarin mo ako, Ara. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ginawa ko sayo. Pagkatapos ng mahabang pag-usap, nininggilam ang gabi. Nakaroon ng katahimikan. Hindi ko alam kung kaya ko pang patawarin ang lahat, sabi ni Ara. Ang luha ay muling umagos. Ang sakit ay nasa puso ko pa rin. Ang kahihiyan. Pero, naiintindihan ko. Ang sakit mo. Ang sakit ninyong dalawa. Huminga siya ng malalim. Ang mahalaga sa akin ngayon ay si Leo. At ang kapayapaan. Kinabukasan, kinausap ni Don Ricardo si Ara ng pribado. Alam kong sobra-sobra ang hinihingi ko sayo, sabi ng matanda, ang kanyang mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko ipinipilit na manatili ka.
Kung gusto mong umalis, naintindihan ko. Ang share sa kumpanya, at ang para kay Leo, ay sa iyo pa rin. Ang lahat ng kondisyon ay inalis ko na, nagawa mo na ang higit pa sa inaasahan ko. Binuksan mo ang puso ng anak ko. Ngumiti si Ara. Gusto kong maging mayos ang lahat, Don Ricardo. Para kay Leo. At para sa sarili ko. Isang hapon, dinala ni Ara si Mateo sa ospital para dalawin si Leo. Sa una, naalangan si Mateo. Pagpasok nila sa silid, nakangiti si Leo. Mas malakas na ito ngayon, handa na para sa operasyon. Kuya Mateo. Masiglang bati ni Leo, kumawe pa. Nagulat si Mateo. Tiningnan niya si Ara. Ngumiti si Ara. Madalas kong kinuwento sa kanya ang tungkol sa iyo. Kung gaano kakagaling. Kung gaano kakabait. Napakunot ang no ni Mateo. Sa kabilang lahat ng ginawa niya dito, kinukwento pa rin siya ni Ara sa kanyang anak ng may kabutihan. Lumapit si Mateo kay Leo. Nangingini ang kanyang kamay nang hawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Leo, sabi niya, ang boses ay kakaiba. Kumusta ka na? Magaling na po ako, kuya. Sagot ni Leo. Salamat po sa teddy bear. Gusto ko po siya. Napatingin si Mateo kay Ara. Ngumiti lang si Ara. Pagkatapos ng ilang oras na pagbisita, nang umalis na sila sa ospital, ang nga balikat ni Mateo ay tila lumuwag. Ang bawat pagtawa ni Leo, bawat inosenteng tingin, ay tila napapagaling sa kanyang nga sugat. Pauv. Mateo Valdemor. Ilang linggo ang lumipas. Naging maayos ang operasyon ni Leo. Ang bata ay nagpapagaling na. Naging regular na bisita si Mateo sa ospital, dala ang nga bagong laruan at kwento para kay Leo. Naging mas maayos ang relasyon nila ni Ara. Hindi pa sila ganap na nagiging maasawa sa tradisyonal na kahulugan. Marami pa silang pausapan, maraming dapat pagalingin. Ngunit ang pada sa pagitan nila ay gumuho na. Napalitan iyo ngang pag-unawa, paggalang, at isang binhingang pagmamahal na dahan-dahang lumalago. Isang hapon, nakatayo si Mateo at Ara sa malawak na balkonahang Hacienda Valdemor. Nakatingin sila sa papalubo na araw, ang kalangitan ay naglilipat-lipat ng kulay mula orange patungo sa lila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na masakit, kundi puno ang pag-asa. Mateo, sabi ni Ara, basa ang kanyang boses. Lumingon si Mateo kay Ara. Nakita niya ang nga mata nito, puno pa rin ng emosyon, ngunit ngayon, may liwanag na doon. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Ara. Hindi na ito nanginginig. Ang init ng kanyang balat ay kumalat sa kanyang kamay, na bibigay ng kakaibang ginhawa. Ang kontrata, sabi ni Mateo, ang boses ay mababa. Tapos na, Arabella Reyes. Napatingin si Ara sa kanya. Ngumiti si Mateo. Isang totoong ngiti. Isang ngiti na umabot sa kanyang nga mata. Kaya, papaya ka ba? Naguluhan si Ara. Papaya saan? Papaya ka bang maksimula ng isang bagong kontrata? Tanong ni Mateo, ang kanyang mamata ay nanunukso, ngunit puno ng matinding paasa. Isang kontratang panghabang buhay. Walang nga probisyon, walang makondisyon. Kundi ikaw, ako, at si Leo. Tinitigan niya si Ara, ang kanyang puso ay bukas. Hinihintay niya ang sagot nito. Ang kanilang kinabukasan ay nasa mga kamay nito. At dito natatapos ang kwento nina Arabella at Mateo. Ang pag-ibig na sumibol mula sa pagkamuhi at pagdududa, at nakpatunay na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang makpagaling ng pinakamalalim na sugat. Mga minamahal naming tagapakine, walang hanggan ang iming pasasalamat sa inyong pagtanggap at pagmamahal sa kwentong ito. Bawat tibok ng puso ni Ara at Mateo ay sinikap naming iparamdam sa inyo. At ang inyong bawat pakikine ay siyang nabigay buhay sa kanilang mga pagsubok at tagumpay. Bilang inyong scriptwriter, isang malaking karangalan ang makasama kayo sa bawat sandaling ng kanilang paglalakbay, mula sa matinding pagdududa, sa masalimuot na paunawa, hanggang sa paglagongang paibig na higit sa lahat ng hadlang. Nice naming ipaalala sa inyo, sa pamamagitan ng kwento nina Ara at Mateo, na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa ating sarili. Na ang pag-asa ay matatakpuan kahit sa pinakamadilim na sulok ng buhay. At na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga pagkakamaling ng nakaraan, kundi natuto mula dito upang bumuo ng isang mas matibay at mas makabuluhang kinabukasan. Ito ay tungkol sa pagtingin lampas sa panlabas na anyo at pagjakap sa makapintasan ng bawat isa.
Naway ang kanilang kuwento ay nagbigay inspirasyon at nagpaalala sa inyo na ang puso, gaano man ito nasaktan, ay may kakayahang muling magmahal ng buo. Napapasalamat kami sa inyong patuloy na suporta at sa inyong pagiging bahagi ng aming pamilya dito sa Bawat Tibo. Nais naming marinig ang inyong mga salobin at damdamin sa kwentong ito. Ano ang natutunan ninyo? Ano ang pinakanapaya o napakili sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong nga komento. At sama-sama nating ipagdiwang ang kapangyarihan ng paibig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli nating pakikita sa Bawat Tibo. Tengkeng kuming Bawat Tibo.